Alam mo, may kumikita sa inyo ng 2,000 Singapore dollars sa Philippines. Bakit ka pupunta pa sa Singapore? Kung may kumikita sa inyo ng 150,000 a month sa Philippines, pupunta ka pa ba dito? Hindi na. Probably hindi na. But at the end of the day, yun nga, because our opportunity in the Philippines is so limited, that's why we go outside the country. Today, I'd like to give you an opportunity na hindi nyo kailangan iwan yung mga work yun. But at the same time, you can earn a lot of money. Gusto nyo ba yun? Yes! Gusto nyo ba yun? Ang notion ng maraming Pilipino sa Pilipinas, pag nagtatrabaho ka sa abroad, marami kang pera. Totoo o hindi? Ang notion ng maraming Pilipino sa Pilipinas, ang alam nila pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, ang thinking sa Philippines, marami kang pera doon sa bansang yan. Tama ba yun? Pero yung totoo, marami kang pera doon o hindi? Wala. Hindi ako sumagot niyan, ha, ikaw. Galing pa yun. Wala. Galing pa yun. Tama ba yun? Bakit? That's why I believe each and every one of you kailangan magkaroon ng extra income because, alam niyo yun, hindi naman ibig sabihin nagtatrabaho ka sa abroad. Mayaman ka, marami kang pera. Why? You make Singapore dollars, what do you spend? Singapore dollars. Punta ka sa States, nagtrabaho ka doon, you make US dollars, what do you spend? Kaya lang naman tumataas yung value ng pera mo kasi pinadadala mo sa Pilipinas. Ito ang masakit. Hindi naman yung pag kumita ka ng dollars dito, ang gagastusin mo dito peso, hindi naman ganun. 1:1. Tama mali. Such that, if an average Filipino comes here in the Philippines, in Singapore, normally magkano kinikita ng Filipino na pumupunta dito sa Singapore? Unang salta. Ha? 350, 320? 320? Hindi nga. Oh, yung ano muna, doon muna ako sa malalaki, wag muna doon sa maliliit. 2,000. Yung mga professionals, tama? 2,000, pwede na? Okay? Sige, 2,000. O, let's agree on 1,000. O, 2,000. Pero tingnan mo mabuti, kung kumikita ka ng neto na 2,000, magkano renta mo? Magkano renta? 500. O, magkano na na? 1,500. Neto na to, hindi ba? Kakain ka. O, magkano yung grocery mo, kasama yung kakain ka sa labas, all in 1 month, magkano? 500? Yung tama lang mo, huwag yung masibang kain. Yung tama lang. Magkano to? 300? O, 300. Kasama ng grocery, O, 1,200. Okay, 1,200 na lang naiwan. Transportation allowance mo, sa sarili mo monthly, kasama cellphone. 150. Transportation, saka kasama yung cellphone na load. O. Mga 200 na. O. 1,000 na. Neto na to, hindi pa? Neto na, hindi pa? Hindi pa. Ano yung babawas pa natin dyan? Yung mga sabon mo, shampoo mo, kung ano-ano, etc. O, pan-shopping, iba pa. Magkano ito magbabawas dito? Another 200 ka mo na. O. Di magkano na lang? 800. Neto na, hindi pa? Hindi pa. Bakit? Papadala. O, magkano padadala mo? 800. Sobra ko naman 800. O. Magkano yung padadala? O, 500. You see, magkano na naiwan sa'yo? 300. Times 333, this is about 9,000 pesos. Savings mo, plus. Now, ito ang nakakatuwa. Tumataas ang sweldo, di ba? Tama ka as time goes by. Pero ito nakakagulat. Pag tumataas ang sweldo, nakakaipon ka, hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi bakit? Nagbabago yung lifestyle. Pati pagpakadala mo, nagbabago rin. Pati buhay ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, nagbabago rin. Dati, kasya na pag binadadala mo, ng ganito. Darating pa lang, hindi na kasya. Dati, divisoria lang, okay na. Ngayon, mega mahal. Tama ba? Dati, okay na sa Jollibee. Ngayon, saan na? Sa Max's Chicken na kumakain. So, ibig sabihin, kung papakita ko itong reality ko, at the end of the day, at the end of the month, you never actually save a lot of money for you to become financially free. Now, eto sa 200, sa 2,000. Let's go back to those people who are saying that you came here to earn about 320 pesos. Oh, Singapore dollars a month. This will translate to what? Magkano yan sa 30 pesos? Magkano po yan? 9,600 pesos lang yan.